ibig sabihin ng blue? Yan ang uniform niyo? Anong samahan to? Ilan ang miyembro? Dito kayo magbiyahe dito sa atin. So tayo ay nakikiisa sa inyo. Ang simbahan natin sa pamamagitan ng Caritas Manila. Ang Caritas Manila matagal na. Ako kayo ay madalas dito. Ito po ay matagal na rito. Ako po ay mahigit 20 taon na dito. Pero pinata pa rin ako. Siyempre, pare, So, maganda malapit na matapos ang ating simbahan ng Santo Niño. Ito ba kayo nag-isimba? Yan, nakita, no? Yan. Nasunog eh. At least nagagawa na ngayon. Dumarating ang mga krisis sa buhay natin, no? Ito, gaya meron tayong krisis ngayon, krisis ng langis. Pero anong tingin nyo sa krisis na yan? Gawa ng tao, gawa ng kalikasan? Tao lang bigo, di ba? Yung COVID, gawa ng tao, gawa ng kalikasan. Kalikasan, okay, nakita nyo, no? May gawa ng kalikasan. COVID, yung 2020, sino ba na-COVID dito? Yung 2020. Ako, na-COVID ako. Kayo hindi kayo na-COVID? Hindi kayo na-COVID. Na-COVID kasi nagbibigay kami ng mga ayuda sa mga iba't ibang lugar na squatters community. Pero hindi ako na-COVID dahil sa pagpunta ko ng squatters community. Na-COVID ako doon sa kwarto namin. Aircon. Yung isang manager namin, may COVID na pala, pumasok pa. Doon kami nahawa. Usually COVID sa mga aircon, yan, mabuti wala tayong aircon, kayo na COVID. Kasi sasakyan yung open eh, no? So ngayon, may krisis na naman tayo, no? Krisis na gawa ng tao, no? Dahil sa imperialistang Amerika, yan kay Trump, kaya delikado yan si Trump, kaya gusto maghari-harian sa buong mundo. Okay, pagdasal po natin ang kapayapaan ng mundo, pati ang Santo Papa eh, pinaaway niya, no? Ang gusto ng Santo Papa. Kailan niyo ba yung Santo Papa bago? Ano pangalan? Leon. Papa Leon, 14. Gusto niya kapayapaan, kapayapaan sa mundo at hindi digmaan. Sapagkat sa digmaan, wala naman nagkatagumpay sa digmaan, lahat talo. Walang nananalo sa digmaan, lahat talo. So, kaya kailangan mag-usap, magkasundo ng mapayapang paraan. Diba? Pag meron tayo hindi pagkakasunduan, mag-usap tayo ng mapayapa para tayo mag-ayos, hindi tayo mag-away. Tama ba yun? Pero ayaw, inaaway niya ang Santo Papa. Kaya itong si Trump, ipapasal natin na magbago na yung utak niya. Kasi makapangyarihan ng Amerika at marami silang armas at delikadong mundo kapag meron tayong mga leader na nakuupo tulad kay Trump. At syempre, tayo naman, kasi tayo apektado. No? Layo-layo ng Amerika. Ang layo-layo ng gitang silangan, pero apektado tayo lahat. Kasi nga dahil sa langis. No? Sapagkat tayo ay nag-i-import ng langis. Wala tayong langis sa Pilipinas. Meron tayong kaunti, natural gas, pero wala tayong langis tulad ng sa gitnang silangan. Kaya tayo po ay apektado. At alam natin, pag nagtaas ang langis, lahat ay tumataas. No? Lalo-lalo na ang mga pagkain natin. Ano? Ang pamasahe ba tumaas, hindi pa? Kaya nga kayo na-apektuhan. Kayo mga na-apektuhan kasi hindi nagtataas ng presyo ng pamasahe, pero tumaas ang presyo ng gasolina. Bagaman kayo bumababa na ng konti, pero mataas pa rin. No? Lampas na 100 pa rin. Ano? Yan, ano? Lahat tayo apektado. Lahat ng mga drivers, no? Pati muna kayo, mga tricycle, pati yung mga taxi, at syempre hindi lang kayo, pati yung mga magsaka, at saka mga isda, dahil sa ligo gumagamit din ng diesel. No? Sa bangka, gumagamit ng diesel. Sa mga, sa irrigation, gumagamit ng diesel. Kaya apektado tayo mga maliliit. No? Kaya yung kalokohan ng mga makapangyarihan, tayong lahat tayo apektado. No? Kaya tayo po ay nangangailangan ng tulong at ayuda. Naalala ko ng COVID no? Marami sa inyo ay namamalimos pa sa kalsada, no? Kasi hindi nga tayo napalabas. Lockdown, no? Ng COVID. No? Ngayon naman, gawa ng tao. No? Kaya pagkasal po natin na matapos na ito, magkasundo na sila ng Iran, at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Kasi pwedeng lumala yan eh. Pwedeng lumala yan. Kaya ayaw natin lumala yan. Kasi tayo lahat ay apektado. Kaya daman-daman nyo ang epekto sa ating kabuhayan. No? Kaya ang simbahan po, alam nyo naman, ay kakampi natin. Walang pinapanigan ng simbahan, maliban lang sa mga mahihirap. No? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay siya po ay kumampi sa mahihirap. Sabi nga niya sa Mateo 25 sa Biblia, sabi ni Kristo, ano man ang gawin sa pinakamaliliit, ay ginagawa niyo sa akin. Kaya yung pong ang ating Panginoon, siya po ay nakiisa, kakampi ng mga mahihirap ang ating Panginoon sa Kristo.
Kaya ang Caritas Manila, ito po ang NGO ng ating simbahan na direktang tumutulong sa mga pahihirap. No? For the last ilang taon na ba tayo? 3 years. 73 years na po. Yan. Hindi pa tayo sinisilang. Andiyan na ang Caritas Manila dito sa may Caritas Manila. Wala pa sa Pandakan dati. Pero 73 years na ang Caritas Manila. Malapit na kayo 75 years eh. Yung ating Diamond 2028. No? Kaya handa tayong tumulong. Mula-mula, meron tayong scholarship, mahalaga. Tayo po yung nagpapaaral sa kolehiyo, tsaka Poctec. Pwede rin tayo magpapaaral sa mga anak nyo kung kailangan ng tulong, hindi nyo magpagpatapos. Mahalaga yung edukasyon, tandaan yan. Hindi tayo aangat sa buhay pag wala tayo masyadong natapos, lalo na sa Pilipinas. No? Kaya kung meron kayong mga gusto mag-aral ng kolehiyo o Poctec, makakatulong ng Caritas yan. Meron tayong 5,000 na pinag-aaral ng kolehiyo sa buong Pilipinas. Pati Muslim, pinag-aaral na natin. Assalamualaikum. Pati mga katutubo, pinag-aaral na natin. Sapagkat para malabanan ng kahirapan, kailangan tayo mag-aral. No? Paglabanan natin ang kawalan ng oportunidad. Kaya mahalaga yung informasyon. Sa mga anak nyo, lalo-lalo na, baka gustong mag-aral ng kaya Poctec. Diba? No? Kaya na meron din tayong programa sa disaster. Ito nga, yung Gamayan. Ito nga, pag may mga bagyo, sunog. Siyempre, number 1, sunog. Madami sunog. Maraming mga hindi lang nasusunog. Sinusunog. No? Lalo niya sa bundok. No? Hindi nasusunog yan. Sinusunog yan. No? Yan, diba? Diba? Narinig nyo na eh. No? Yung mga hindi nasusunog eh. Sinusunog. No? Diba? Yung tinutulungan ng Caritas yun. Tinutulungan din natin yun. No? Makabalik sa kanilang kabuhayan. At pag may mga baha, bagyo, lindol, tsunami, nandiyan po ang Caritas Manila. At yung mga meron tayong mga clinics, no? Kaya may mga clinics po tayo sa mga may sakit, lalo-lalo sa mga bata, malnourished. Meron po tayong programa yan. Meron kayong mga kilala. Meron din tayong programa sa mga addict. No? Sino ba addict dyan? Meron din tayong programa sa mga addict. No? Ayan, no? At sa mga bilanggo. Ayan. Pag may mga bilanggo, andun din po ang Caritas Manila sa mga bilangguan. Tinutulungan natin sila ng sa kaso nila, ang mga bilanggo. Siyempre, wala naman tumutulong sa mahirap eh. Yung mga mayaman, kumukuha ng nagkapiyansa, mahihirap eh, nakakulong pa rin, kawawa naman. Tinutulungan din natin ang pagbalik loob sa Diyos, mahalaga yun. At syempre, tinutulungan din natin livelihood. No? Kagaya ng mga iba't ibang uri ng skills. No? Pag-ugupit, pag-umasahe, para paglabas nila, meron silang mga magagawa. Baka may kilala kayo sa bilangguan. No? Matutulungan din ng Caritas yan. Kasi ang Caritas, nasa lahat ng mga bilangguan dito sa ating Metro Manila. No? Kaya marami pa tayong programa sa mahirap, baka hindi nyo alam. Kaya namin sinasabi, para ma-access nyo yung ibang programa ng Caritas Manila para sa inyong pamilya o meron kayong mga kilala na nangangailangan ng tulong. Ang simbahan po ay palagi nariyan para tumulong sa inyo. Pero wala kami, ganun kami, naghahanap pa rin kami ng pera. Naghahanap din kami ng donasyon para may tulong. Kagaya ngayon, ito pong ating bibigay na GC, naghanap pa po tayo ng mga donors dyan. Naghahanap kami ng mga mag-donate. Ayan, hindi nyo na sila kilala. Yung iba mga kumpanya, yung iba mga pamilya, yung mga ordinaryong tao, pinagkasama-sama ng Caritas Manila para makaipon tayo ng pondo, makabili tayo ng GC. Hindi na namin binalok, gastos pa yan eh. Babalutin pa namin. Bibigyan na namin kayo ng GC, kayo na lang ang bibili. Okay ba yun? Sabihin nyo okay. Okay. Pero hindi nasabi ni Sis, no? Kaya sabihin ko rin, baka kung ano-ano bilhin nyo, ha? No? Kaya, no, di ba? Kaya baka mas maganda, bigay ko sa mga misis nyo. No? Ilan ba ang misis mo? So yung GC na yan, ha? Bigay nyo sa original yan, ha? Pero ang problema, baka hindi rin kayo kasal. Kaya libre kasal sa simbahan, baka hindi nyo alam. Libre kasal sa simbahan, no? O baka hindi po kayo kasal, kaya puno kayo ng biyaya. Unless, dapat ka dapat, kasi iba-iba tumatapat. Yung iba, hindi naman dapat, kasi iba-iba tumatapat eh. Ilan ba ang asawa ng driver? Ako, driver, sweet lover. Tama ba, brother? Kaya hirap ka sa buhay, dalawa eh. Sabi, isa lang! Okay, diba? Hindi naman tayo Muslim. Anong Muslim, hanggang kailan daw Muslim? Hanggang 4, ha? Gusto mo maging Muslim, brother?
Assalamualaikum. Nung ako'y nasa Taguig, dati nasa Taguig ako eh. Doon ako sa Bikutan, parish priest ako. Yung barangay doon, may barangay Maharlika doon. May Maharlika. Kaibigan ko yung barangay captain doon, Sultan Pangandaman. Sabi niya sa akin, Kura Paroko ko doon. Sabi sa akin, Sultan Pangandaman. Ano ba may dada? Sabi ni Sultan Pangandaman, Padre Anton, Sultan, balita ko ang pare sa Christian, walang chicks. Walang asawa ang pare. Kami kitang dato, bigyan kita chicks. Sultan Pangandaman, sumawa. Sa awa ng Diyos, pumanaw na. Diba? Hanggang 4 daw sila. So, gano'n. Kumusta? Maliit pa rin ang kita. Maliit pa rin, ano? Ayan. Pero pagdasal natin, matapos ang gera, pero hindi agad bababa. Sabihin ko sa inyo, baka magkaroon kayo ng kaisipan, bababa ulit sa 50. Hindi gano'n. Hindi gano'n kadali bababa ng 50 yan. Kaya kahit matapos ang gera ngayon, hindi ka agad bababa ng biglaan yan. Dahan-dahan yan. At kung hindi tataas ang presyo ng pamasahe, talagang mahirapan pa rin kayo. Mahirapan pa rin kayo. Hindi bigla yan. Alam niyo naman itong mga kapitalista. Pag tinaas, na binababa. Na mabagal, no? Pero syempre, yan natin kailangan ng gobyerno. Kaya nais ko rin sabihin sa inyo na tingnan din natin ang ating gobyerno at ang pagpili nyo ng mga namumuno. Noong Enero, ako'y nasa Taiwan. Nag-seminar kami ng kooperatiba sa Taiwan. 4 na araw ako doon sa Taiwan. Matagal na ako din nakapunta ng Taiwan. 15 years ako ba nagpunta ako doon. Nagpunta ako Enero. Itong Enero na lang, itong taon na ito. Nagulat ako. No? Walang traffic. Malinis. Ang Taiwan. Walang traffic. At ito, nagulat ako. Wala akong nakitang pulis sa kalye. Walang MMDA sa kalye. Saan nakita walang MMDA, walang pulis? At hindi lang yun. Pumasok ako ng mall, sa mga kumpanya, walang security guard. Ito, puro security guard. Doon wala ako naman ng security guard. Pagpasok ko ng tindahan, wala din guard, yung tindahan ng sapatos. At pag bumili ka ng sapatos doon, abay, 2 pares, kalimat kanan, pwede mo isukat. O sa Pilipinas, meron ba naman? Isang pares na nakikita mo, isang pares lang. Tinatago yung isa. Doon, kalimat kanan, pwede mo gamitin. At nagpunta ako ng 7-Eleven. Hindi akong tubig. Yung tubig, nasa labas ng tindahan ng 7-Eleven. Wala sa loob. Nasa labas. Ang sabi ko, di ba ninanakaw ito? Ang sabi, wala akong nagnanakaw dito. Bakit kaya gano'n ng Taiwan, ano? Sa Pilipinas. Iwan mo yung tubig mo sa labas. Di ba, no? Sige, kaya tingnan natin ano kailangan natin gawin. Kasi mahalaga din na magaling ang ating gobyerno. Magaling gobyerno natin. Kaya sana tingnan natin ang ating pinipili, binoboto, kasi kayo ang mahalaga sa eleksyon. Darating na si Ko, diba, no? Yung congressman na nanakaw. No? Tingnan natin yung bakante. Hindi daw bakante eh. Mag-concert. Baka maraming isiwalat. Maganda yan. Pero mahalaga na piliin natin ang ating binoboto sa pamahalaan. Tandaan yan, ano? Huwag tayo boboto ng magnanakaw pala, nagbubudil tayo. Akala natin, pag lang tayo, yung pala magnanakawan tayo. Sana, mahalaga yung boto nyo. Kaya sinasabi na natin, kailangan piliin natin kung sino ang talaga maglilingkod sa atin. Sa lokal, at saka sa nasyonal. Sapagkat napakahalaga ng gobyerno, tandaan nyo, sa pagbabago ng bansa. Hindi kaya ng simbahan. Limitado ang pondo ng simbahan. Pero maraming pondo gobyerno. Kasi nagbabayad tayo na buwisit. Nagbabayad tayo ng buwisit. Tama ho ba yun? Kaya nagbabayad tayo ng buwisit. Kaya pinubuso lang. Minanakaw lang. Kaya kailangan pumili tayo ng maglilingkod sa atin. At bantayan natin. Malagay binabantayan. Ang tawag niya ni vigilance. Binabantayan natin ang nakaupo. Pagpalpak, palitan. Yun, no? Kasi kanakaawa tayo mga maliliit, no? Sapagkat yung mga mayayaman ay payaman at mahirap. Isa rin ginagawa ko, yung kooperatiba. Tatayo kami ng kooperatiba. Malalaki na yung kooperatiba na tayo ko. At meron din dapat sa transport co-op. Narinig nyo naman yun? Transport co-op. Ibig sabihin, kayo may-ari ng kooperatiba. So, pwede kayong magamit nyo yan, pwede kayong humiram doon, pwede kayong mga piyesa nyo, pati yung mga sasakyan. Pwedeng i-provide ng transport co-op. Mahalaga yung transport co-op eh. Yung tunay na transport co-op.
para makatulong sa inyo. No? Sa pagkatsin na ginagawa ko din, sa Caritas Manila, pinapalabas natin yung mga kooperatiba, bilyon na yung hawak ng mga kooperatiba, doon ang umutang, doon nag-iipon, ginagamit sa kanilang mga negosyo, pagtitinda, at livelihood. Kasi kailangan yung mga asawa nyo kumikita rin, o yung mga anak nyo kumikita rin, para mas marami kayong kitahin. No? Dapat na umabot tayo ng mga 30,000 isang buwan. Umabot ba? Kita nyo ng 30,000 isang buwan? Hindi umabot. Kailangan umabot ng 30,000 isang buwan. Ang kita ng pamilya para maging decente yung buhay natin. 30,000 isang buwan. No? Sa Taiwan, kagagaling ko ng Enero, ang pinakamababang sweldo ng 50,000 isang buwan. O, Taiwan. Ibang bansa yun. Kaya kamuntak na ibang bansa eh. Nakakalungkot sa Pilipinas, hindi mo kikitahin. No? Kaya kailangan tayo magtulungan. Para tayo magtulungan, kailangan pati mga pamilya nyo, asawa nyo, kumikita. Yun ang kooperatiba. No? Huwag na tayo masyadong maatahan. Kasi ang mayaman yung payaman ng payaman. At ang mahirap. Kasi ang mayaman, nagkakaisa rin. Tatayo sila ng korporasyon, ang mayayaman. Tayo naman, tayo ng kooperatiba. Sama-sama tayo. Kayo mga drivers, no? Sama-sama tayo. May butaw. Araw-araw. At pwede ako makatulong sa pagkatayo ng transport ko para sa inyo. Marami ako nakita magagandang sa ibang bansa. No? Marami na itutulong ko. Lalo na pag meron kayong sakit, aksidente kayo, insurance. No? Isa pa, insurance. Ha? Kaya ng kopyan. No? Ngayon, meron nga kami insurance eh. Ang bayad eh, 500 sa taon. 500 sa taon. Sa taon, 500 taon. Micro-insurance yan. Pag nakasakit ka, meron ka makuha sa insurance. Pag hospital ka, may makuha ka. Pag pumasok ang tubig sa bahay mo, may 5,000. Pag nadilaan ang apo yung bahay mo, 50,000. Insurance, micro-insurance tawag doon. Micro. Pero kailangan sama-sama kayo para bumaba yung premium, yung binabayad ng ulo. Kaya marami tayong magagawa, hindi lang itong ayuda ng Caritas. Ang gusto natin, magkaroon kayo ng ibang uri ng pagkakakitaan. Okay ba yun? Hindi na sa pagmamaneho, pero pati na inyong pamilya. At matulungan din kayo sa inyong mga anak, sa edukasyon ng inyong mga anak. At kayo pag nagkakasakit, kailangan ang programa ng Caritas, ikonektado sa simbahan. Kailangan ang aming mga clinics nasa simbahan din. No? Kaya malalaman nyo naman yan eh, kung nasa ng mga clinics natin dito sa Maynila. At sila ba taga Maynila? Grace, lahat sila taga Maynila. Malalaman nyo mga clinics ng Caritas. Dito lang tayo sa Maynila. At makatulong kami sa inyo. Okay? So simulan po natin ito. Itong ating binibigay sa inyo ay pantawid lang natin. 2,000 po yan. GC sa Pure Gold. No? Wala pa expiration yan. Pwede nyo itago muna yan kung hindi nyo kailangan. No? Bigay nyo sa original nyo, syempre. Diba, no? Kung nyo pupulitin, hindi pwede pulitin yan. Sabi nga ni Ses, walang sukli dyan, ha? Hello? Sagot kayo, hi. Hello? Hi! Walang sukli. Kaya kailangan, ubusap 1,000, lumampas ka ng konti. Dagdagan nyo na lang. Walang sukli dyan. At bilhin nyo, yung mga kailangan nyo, pangailangan ng pamilya nyo, lalo na ngayong panahon ng krisis. At pag nadagdagan pa, pwede naman kami magdagdag pa ng ibang klase ng ayuda. Okay? So, magdasal tayo. Hello? Magdasal tayo palagi. Hindi natin kontrolado eh. Ano nangyayari sa gera eh. Ang kontrolado lang natin, magdasal tayo matapos ang gera. Sa gitna silangan. Huwag nang lumala. No? At huminto na yung pagtaas ng gasolina. At hindi natin alam kailan ibababa ang gasolina niyan. Dati kasi 50 yan, alam ko eh. Ang diesel 50 lang eh. Ngayon, lampas na 100, mantakin niyo yan. Paano tayo mabubuhay niyan? Okay? So, pagpalain kayo ng Diyos, bawal magkasakit. Sabi mo sa katabi mo, bawal magkasakit. Sabi mo sa katabi mo, alis na ng bisyo. Bawal ng bisyo. Sabi mo sa katabi mo, bawal ng taksin. Okay, Lord lang tayo. At syempre, sana, Umasa mo kayo ng simbahan, mag-isa-isa linggo. Umasa kayo ng simbahan para patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Amen? Okay, so yan lang po, nais na rin sabihin. At sabihin nyo sa iba pang mga drivers na wala dito, ay may hakabot natin at mabigyan natin ng 2,000 GC. Siyempre, magsipag naman ang ating si Yorme. Nandiyan naman si Mayor natin, supportahan tayo sa national. Pero mahalaga, tayo malapit sa Diyos. At yung ating pamilya, alagaan natin, at tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon!
Diba? Paano